Okay, so just beside the corn plantation, ayan, mahaba kasi yung corn talaga hanggang baba siya ng bundok. Kasi yung area namin is mountainous. So yung yung mga kubo is really on top of the mountain. And then para magamit namin yung soil that surrounds the kubo, tinataniman namin ng kung ano-ano. So yun, kung makikita nyo, kadikit lang niya yung cassava. So yun po yung itsura ng cassava o para siyang makahiya na malalaki. So mahaba rin po yan hanggang baba. So looking at the height of the cassava, tagal pa to bago mamunga. So the good thing of planting cassava, no, kasi this is also sustainable. Yung corn din naman is sustainable, but you have to make sure talaga na magtitira ka ng butil na pangtanim mo sa susunod na season. Unlike itong cassava, parang you don't really need to make too much of an effort kasi yung laman nito para siyang kamote, bubunutin mo siya, 'di ba? Bubunutin mo siya pag malaki na, and then yung laman niya nasa ilalim, nasa roots. And then yung stem niya, ito pag naging matibay, babaliin mo lang siya, and then yan na rin yung pangtanim mo. So you really don't need to spend too much of your time to get new seeds, no, para makapagtanim ka. So talaga highly recommended yung cassava, especially kung wala kang masyadong time. And sa market din medyo pricey na rin yung cassava. So ano natin yan, recommended, it's highly sustainable sa mga gustong mag-farming. Okay, tapos may malaking puno dito na hindi ko kilala. Yan. So that's our cassava plantation. And yun, the farm produce, normally pag may extra naman, we sell it in Makati. Ayun, but it's really more of personal consumption din naman. Kasi every time we go here, we just harvest a few of it, and then niluluto din namin. Kinukonsume din namin dito sa farm. Siyempre sila din si Kuya, yung binibigay ng farm, binibigyan din namin sila. Okay, so again, sobrang lakas ng hangin dito. Palibasan na sa ano tayo. Nasa taas ng bundok, around 270 meters above sea level. Kaya kapag mahangin talaga, mararamdaman mo talaga yung hangin. Okay. So sa mga in between pala nitong cassava, no, meron din tayong mga talbos ng kamote. So mag-harvest din ako ng konti mamaya para may panggulay tayo. Alright, so that's for our cassava plantation update.